Poong Jesus, salita ng Amang Diyos, mula sa langit na naog, naging tao sa pagsakop sa sala ng sansinukob. Sumainyo ang Panginoon. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap. At inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo pa ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog. Ngunit, naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Manatili po tayong nakatayo.
Maupo na po ang lahat. Mabiyayang tanghali po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa ating banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayong lahat ay narito ngayon sapagkat tinipon tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ang papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang kabunyian, Jose Fuerte Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila, na atin din pinagdiriwang ngayon ng ika-4 na taon mula nung inanunsyo na siya ang ating ama at pastol bilang Arsobispo ng Maynila. Kaya happy 4th anniversary po, Cardinal Joe. Archbishop Rex, Bishop Milo, Bishop Ted, mga kapatid kumpari, at syempre ang ating ama at pastol, bagong ama at pastol dito sa Quiapo, Father Ramon J. Lazaro Licuanan. Palakpakan natin si Father J. Namimiss ko na ho yung palakpakan sa Quiapo, kaya palakpak tayo lagi. Napakaganda at napakaangkop po na pinili ni Father Jade na sa kanyang pagtatalaga ito ay mangyari sa kapistahang ito, pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat yun ang dahilan kaya narito si Father Jade. Siya ay sinugo dito sa Quiapo upang ipahayag ang mabuting balita tungkol kay Jesus Nazareno. Kaya't ipagdasal natin si Father Jade. At upang matanggap niya ang biyaya ng isang tunay na tagapagpahayag, hayaan ninyong kunin natin ang inspirasyon at aral sa 3 mga tauhan sa pagbasa natin ngayon sa Ebanghelyo na ating narinig kanina. Ang una po ay si Anghel Gabriel. Siya'y sinugo ng Diyos sa Nazaret. Bakit sa Nazaret? Bakit hindi sa Jerusalem? Samantalang sa Jerusalem, nandun ang templo kung saan nakatira ang Diyos. Sa Jerusalem, nandun ang palasyo kung nasaan ang hari. Sa Jerusalem, nandun ang mga pantas, ang mga mayayaman, ang mga makapangyarihan, ang mga influencers. Pero hindi sa Jerusalem nagpunta si Gabriel. Nagpunta siya sa Nazaret. At alam natin, walang kwenta o walang sinabi ang Nazaret. Hindi nga siya nabanggit sa lumang tipan. Kaya nga, may kwento pa nga, pagdating ng panahon, sasabihin pa ni Nathaniel, meron bang mabuting galing sa Nazaret? Sapagkat ang Nazaret ay lugar ng mga maliliit, mga dukha, mga walang sinabi, mga walang tinig. Pero Nazaret ang pinili ng Diyos, ang pinuntahan ni Anghel Gabriel, sapagkat ang kanyang pagpapahayag ay may pagkiling sa mga maliliit. Pagpapahayag ng may pagkiling sa maliliit. Father Jade, ito sana ang biyayang matanggap mo na higit sa lahat ang iyong pagpapahayag, ang iyong paglingkod ay nakatuon sa mga maliliit. Ang tahanan ni Jesus Nazareno dito sa Quiapo
ay isang Nazaret, sapagkat ito ang lugar ng mga maliliit. Ito ang lugar ng mga walang tinig. Kaya nga sila nagpupunta dito. Kaya sila tumatakbo sa Nazareno, sapagkat wala na silang mapagbalingan pa. Kaya't Father J, dito ang aming dasal sa iyo, magpahayag ka ng may pagkiling sa mga maliliit. At hindi lang Quiapo ang Nazaret. Kung nasaan may mga dukha, kung nasaan may mga maliliit, kung nasaan may mga inaapi, ito ay Nazaret. Kaya't hindi lang dito sa Quiapo, at natitiyak ko, yan ang nararanasan mo ngayon. Hindi ka lang dito sa loob ng simbahan ng Quiapo. Sa pagtulong sa mga nasalanta, sa mga mahihirap, sa mga dalaw Nazareno, pinapalaganap mo ang pagpapahayag na may pagkiling sa mga maliliit. Sapagkat may espesyal na puwang sa puso ni Jesus Nazareno ang mga maliliit. Ang simbahan ng Quiapo ay para sa mga maliliit. Kaya't ang iyong pagkapastol ay para din sa kanila. Ang ikalawang tauhan ay si Maria. Nang ipinahayag ni Anghel Gabriel sa kanya ang panukala ng Diyos, tinanggap niya ito. At hindi lang siya pinagpahayagan. Pagkatapos niyang pagpahayagan, siya rin nagkakandarapang magpahayag. Kaya't alam natin pagkatapos ng kwentong ito, pinuntahan niya agad si Elizabeth. At siya'y nagpatotoo sa Diyos sa kanyang dakilang awit. Sapagkat kay Maria makikita natin ang pagpapahayag ng may patotoo. Ang unang biyaya, Father Jade, pagpapahayag ng may pagkiling sa mga maliliit. Ang ikalawang biyayang hangad namin sa iyo, pagpapahayag ng may patotoo. Sapagkat madaling magsalita, yun nga lagi ang biro sa atin dito sa Quiapo, magaling lang daw tayo sa sigawan, magaling tayo sa biba-biba, pero patutunayan natin sa tulong mo na mga deboto ng Poong Jesus Nazareno ay nagpapahayag ng may patotoo. Hindi lang tayo magaling at pang-traslasyon. Hindi lang tayo pang-debosyon. Ang tunay na deboto ay disipulo ni Jesus Nazareno. Sabi nga ni Cardinal Chito, walang makakaunawa sa deboto kung hindi kapwa deboto. At ang tunay ding mauunawaan ng mga deboto, Father Jade, ay yung mga nagpapatotoo sa kanilang pinapahayag. Alam na mga deboto kung hanggang salita lamang tayo. Alam na mga deboto kung ang buhay natin ay tunay na nagpapatotoo kay Jesus Nazareno. Ang ikatlong tauhan na hindi masyadong halata katulad ni Anghel Gabriel at ni Maria ay walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Sapagkat nang tinanggap ni Maria ang panukala ni Gabriel, nabuo si Jesus Nazareno. Oo, ipinanganak si Jesus sa Bethlehem, pero nabuo siya sa Nazaret. Kaya nga, siya ay si Jesus Nazareno. At hindi lang si Gabriel ang sinugo, hindi lang si Maria ang namili, si Jesus Nazareno rin, pinili tayo dahil bagamat siya'y Diyos, pumayag siyang maging tao para tayo maligtas. Sapagkat ang kanyang pagpapahayag ay may pagmamalasakit. Oo, Father Jade, iyon ang tatak Nazareno, may pagmamalasakit. Kaya nga, yan ang dasal namin sa iyo. At dasal po ninyo sana
sa lahat kaming mga pari at lahat ng mga deboto, tayo'y magpahayag ng may pagmamalasakit. Father Jade, masdan mo, ang dami-daming tao at alam ko sa nakalipas na 2 buwan, nakita mo ang dami ng tao. Pero alam mo naman din, kaya sila nandito hindi dahil sa iyo. Baka ilan lang ang may kakilala sa iyo dahil ang mas maraming nandito ngayon at yon ay nasaksihan at naranasan naming lahat. Kaya sila nandito hindi dahil magaling yung pare, hindi dahil malamig ang simbahan, hindi dahil kumpleto ang pasilidad. Sa katunayan nga, mainit, masikip, maingay. Pero nandito pa rin sila dahil hinahanap nila si Jesus Nazareno. Nauuhaw sila sa pagmamalasakit ni Jesus Nazareno. At sana iyon ang maibigay mo sa kanila, ang pagmamalasakit ni Jesus Nazareno. Father Jade, simple lang naman ang mga deboto. Madali namang patawanin ng mga yan. Madali namang makontento ang mga deboto. Madali rin namang sumunod. Madali rin naman silang sumuporta. Ang nais nilang tunay sa kanilang pagpunta lalo na dito sa Quiapo ay ang maranasan ang awa, pag-ibig at pagmamalasakit ni Jesus Nazareno. At naniniwala ako, kayang-kaya mo yun. Kaya nga, siguro ngayon, meron ng Nazareno on the go. Dahil on the go lagi si Father Jade. On the go sa pagpapahayag. Pagpapahayag ng may pagkiling sa mga maliliit. Pagpapahayag ng may patotoo. Pagpapahayag ng may pagmamalasakit. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po si Father Jade. Basbasan niyo po si Father Jade. Amen. Amen.